Kahit papalayo na sa bansa ang bagyong Enteng, ramdam pa rin ang epekto niyan sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng bukas na umaga kung mapanatili ang kasalukuyang pagkilos. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makararanas ng maulang panahon. May matinding ulan pa rin na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto po ang mga residente. Ilang lugar din sa Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin sa hapon. Sa Metro Manila, nananatiling mataas ang tsansa ng ulan, kaya huwag pa rin kalimutan magdala ng payong kung kailangan talagang lumabas ng bahay. Mahigit 200 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Navy, ito na ang pinakamaraming bilang ng Chinese vessels na namataan doon ngayong taon. Karamihan na monitor sa Escoda Shoal, kung saan tig-siyam ang barko ng China Coast Guard at Chinese Navy at 53 ang namataang Chinese Maritime Militia. Ayon sa Navy, posibleng ang tensyon sa Escoda Shoal kung saan nakahangkla ang BRP Teresa Magbanwa ang sanhi ng pagdami ng Chinese ships. Pero sa kabila ng pagdami ng barko ng China, giit ng Navy, iligal ang pananatili nila sa West Philippine Sea. Pope Francis dumating na sa Indonesia para sa unang bahagi ng kanyang Asia-Pacific Tour. Sa unang araw niya sa Indonesia, nakasalamuhan ni Pope Francis ang mga refugee at ulila. Nakatakda rin siyang dumalo sa isang interfaith meeting sa pinakamalaking moske sa Southeast Asia. Makikipagpulong din siya kay outgoing President Joko Widodo at magkasagawa ng misa sa Jakarta. Pupunta rin ang Santo Papa sa Timor-Leste, Papua New Guinea at Singapore. Isa sa kasama sa papal trip, si dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nasunugan na, binaha pa. Hindi pa nga tuluyang nakababangon sa sunog noong isang buwan. Baha naman ang sinagupa ng ilang evacuees sa Bacoor, Cavite. Pati relief goods na ibinigay sa kanila, nalubog din. Saksi, si Marisol Abduraman. Libre swimming. Kung saan lumikas, doon pa inabot ng mataas na baha. Nalubog sa tubig ang mga tent ng mga evacuees sa isang covered court sa Zapote, Bacoor City. Doble ang dagok dahil lumikas sila doon matapos mawala ng tirahan sa sulok isang buwan na ang lumipas. Naiyak na lang ang mga binaha, gaya ng 5 buwang buntis na si Roda. Hirap po kasi. Tapos mga anak pa. Nasunugan na, tapos binaha pa. Nung nasunugan kami, halos alauna, alanganing oras din po tulog lahat ng tao. Nung baha din po, ganong oras lang din, alanganin din, ma'am. Nalubog sa baha pati mga natanggap nilang relief goods. Si Junior, siniguro raw na makuha ang isang sakong bigas na bigay sa kanila. Matapos matiyak na ligtas ang asawa at 5 buwang gulang na anak. Nasa isip ko yung bigas mismo Yun nga po, kailangan yung kaisip. 6 na raang pamilya o nasa 2,000 individual ang kailangang ilipat sa panibagong evacuation center ayon sa lokal na pamahalaan. Pukol pa raw sila sa mga inilikas dahil sa bahang lampas bahay ang taas. Ngayon, saan sila napunta? Sa ibabaw ng mga bahay nila, sa kanilang bubong. Kaya yun medyo nahirapan tayo. Talagang hindi po namin ma-expect po talaga kahit po kami nabigla. At yung ating matataas na lugar, kasi meron tayong mataas dito na talagang hindi binabaha ever. Nabaha ngayon. 31 sa 47 barangay sa Bacoor ang binaha. Nananawagan ng tulong ang mga binaha at sana raw mabigyan na sila ng permanenteng relokasyon. Inilikas naman kahapon mula sa isang subdivision ang ilang bata sa Santa Cruz, Laguna. Sa ngayon, may baha pa rin sa 5 barangay. Sa barangay Santissima Cruz, pinagdikit-dikit ng mga residente ang mga piraso ng kawayan para may matawiran. Pero hindi maiwasang mababad sa baha. Kaya ang ilang residente may iniinda ng mga sakit gaya ng alipungan. Minsan naman po hindi ko po hinakamot. Binabasa ko lang po ng tubig na malinis. Ang hapdi po sa paa. Mahirap pong laging nabaha, kasambaho pa po ng tubig. Ang Santa Cruz ay catch basin, kaya dumadaloy doon ang tubig mula sa ibang lugar. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilinis ng lahat ng water tributaries na posibleng daanan ng mga tubig ulan at ng ating mga tubig baha. Kung kaya sinisiguro natin na kahit dumaloy ang tubig ulan galing sa ibang barangay,
ay makikiraan lang dito sa mga areas na ito. Mahigit 100 pamilya ang nasa evacuation centers. Sa Naga, Camarines Sur, nagdadalamhati ang pamilya na magsasiyam na buwang gulang na sanang si Fiona. Nasawi ang sanggol sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Dating ko sa trabaho, sa akin na yan. Pag alis ko, bago inaalis ako, karga ko pa sa labas, bago ko papasok dito, bago ko naalis. Ano may makalimutan? Hindi raw namalaya ng kanyang mga magulang nang mahulog siya mula sa kama sa abot binting baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkahulog niya, hindi kami nagising lamang mag-iyak niya, hindi kami nagising. Yung bigla lang talaga. Iwan ko ba kung bakit nagkaganon. Isa si Fiona sa 2 nasawi dulot ng bagyo sa Naga City na nasa state of calamity ngayon. May baha pa sa 3 barangay doon. Namigay na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga nasa evacuation center. Mamimigay rin daw ng tulong sa iba pang apektado ng baha. Nalubog din sa tubig ang 5 ektaryang taniman ni Alan Trinidad. Anihan pa naman sana sa susunod na linggo. Tanim ko dyan. Inutang ko din. Dahil yung una, nasira din. Sabi ko ngayon, sana babawi ako. Kung may naasan hanggang mangyayari ang ganyan. Sa paunang taya, aabot sa 12.3 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Naga. Pinakaapektado ang mga tanim na mais. Makatatanggap ng tulong ang mahigit 180 magsasakang naapektuhan ng pagbaha ayon sa Agriculture Office. Yung Quick Response Fund, we are looking at providing fertilizers sa ating mga magsasaka. Yung seeds naman kasi subsidized, mainly for rice. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. May natukoy ng sanhi ang Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng barko sa Navotas kahapon. Ang barge naman na tumama sa pier sa Cavite, nahila na. Saksi, si Rafi Tima. Gamit ang 2 tugboat, matagumpay na nahila ang barge na sumadsad kahapon sa Wawa dos Rosario, Cavite. Tumama ang harapang bahagi nito sa maliit na pier na pagmamayari ng isang oil company. Hindi naman naputol ang tubo kung saan dumadaloy ang fuel products na ina-unload sa pier. Pero kailangan daw muna isailalim sa integrity test bago ito muling gamitin. Nakasarado yung pagbukas ko, biglang nandiyan na sa bukana. Malakas daw talaga ang hangin at ulan noong mga panahong yun. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, naibaba na ng barge ang karga nitong buhangin sa katabing bayan ng Tanza at pansamantalang nag-angkla. Pero dahil sa lakas ng hangin at alon, napatid ang tali nito at tinangay na patungo sa Wawa 2. Mabuti na lamang at wala itong tinamaang bangka. Nakikipag-ugnayan na raw ang may-ari ng barge at nangako namang babayaran ang mga sirang nagawa nito. Isa lang ang barge sa Rosario sa mga barkong na disgrasya sa gitna ng hagupit ng bagyong Enteng sa Luzon. Kanina, inalis ang ASC Regine sa pagkakasadsad sa dalampasigan sa Navotas. Noong una, 2 tugboat ang ginamit para hatakin ang barge pero hindi kinaya. Naputol pa nga ang lubid. Kalaunan, 3 tugboat na ang ginamit para hatakin ang barge. Naialis nito bandang alas 9 ng umaga. Nauna na ring nahatak ang isa pang sumadsad na barko na MTKR Patriot 3. Minomonitor naman ng PCG ang isa pang barge na sumadsad kanina sa Tangos North sa Navotas. Hinihintay na lang daw ng PCG na gumanda ang panahon bago nila ito inspeksyonin. Kaugnay naman sa nasunog na MV Camila sa Navotas din, may tinitingnan ng sanhi ng sunog ang mga otoridad. Ayon sa PCG, may bumangga umanong barko sa MV Camila bago ang sunog. Around that time po, 7:30, nagkaroon po ng alisyon. Tinamaan po yung may area ng bridge nito pong MV Camala. At ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng fire, yung pong pagsalpok nito dito sa area pong ito. Nagkaroon po ng ignition and nag-start na po yung sunog niya on board. Sa datos ng Office of Civil Defense, 10 ang for validation na nasawi dahil sa bagyong Enteng. Ito ay galing sa Calabar Zone, sa Western Visayas at saka Central Visayas. Pero posible ito na magbago kasi meron pa tayong mga reports na marireceive kasi yung assessment ay kasalukuyan pa lang nagsisimula para dun sa nadaanan na. Hanggang kaninang tanghali, mahigit 300,000 ang naapektuhan ng bagyo. 60,000 ang nasa mga evacuation center ayon sa DSWD. Aside of course from the family food packs na dinidistribute ng DSWD, we are also providing other interventions such as the assistance to individuals in crisis situation. Dahil binibigyan din po natin ng karagdagang tulong yung mga naapektuhan, especially nga po yung mga pamilya na nasalantaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.